Blessings in the name of the Lord Jesus. Welcome to Paraclet TV, making disciples through the power of the Holy Spirit. Ano ba ang kahulugan ng kasalanan? O what is the definition of sin? The definition of sin, so a sin is a disease of the soul, no, isang sakit ng ating kaluluwa o ng espiritu ng tao. Pangalawa, ang kasalanan ay ang rejection of God, yung pagtanggi sa Diyos. At ang pangatlo ay yung hindi natin nagawa yung bagay na dapat nating gawin. Let us look at the meaning of the sin, which is the disease of the soul. So we will find in Mark 7, sin is for from within, nasa loob natin, and doon sa puso ng tao, dahil mayroon tayong sakit, lalabas yung iba't ibang uri ng mga kasalanan. So yung evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, iyan yung bunga ng kasalanan na ating mga nagagawa. So we will find here in Isaiah 1 verses 5 to 6 na yung dahil sa ang kasalanan ay sakit ng ating kaluluwa, ang sabi ni Isaiah 1:5-6, yung pagkakasalang ito ay nagmumula sa ating maling kaisipan. No, siyempre kapag ikaw ay makasalanan, so lahat 'yan ay nagbubunga ng maling pag-iisip, no, maling pag-iisip sa tao, maling pag-iisip sa pangyayari sa iyo, at higit sa lahat maling pag-iisip sa katotohanan. Dahil sa mali ang pag-iisip natin, syempre mali din ang ating mga damdamin. No, imbis na matuwa tayo sa isang bagay, tayo ay nagagalit. Imbis na tayo ay masiyahan sa nakikita natin na magagandang nangyayari sa ating kapwa, tayo ay hindi nasisiyahan. Imbis na tayo masaya, tayo nalulungkot dahil wala sa atin yon. No, imbis na tayo masiyahan sa nangyayaring tagumpay sa ating mga kapwa, tayo naman ay nagkakaroon ng pagkainggit. Mali yung isip ng tao, mali din ang kanyang damdamin, at syempre magkakaroon din ng maling aksyon. Basahin po natin yung Romans 1:18 to 32. The wrath of God is being revealed from heaven against all the godlessness and wickedness of men who suppress the truth by their wickedness. So makikita natin dito na yung galit ng Diyos na ipapakita mula doon sa langit. Bakit? Dahil sa kasamaan ng tao. Since what may be known about God is plain to them because God has made it plain to them. So lahat ng mga katotohanan tungkol sa Diyos ay tunay na nahahayag, no, sa mga tao. Walang sinikreto ang Diyos para hindi siya makilala. So hayag na hayag sa mga tao ang katotohanan tungkol sa Diyos, pero dahil sa kasamaan ng tao ay hindi nila nauunawa yung Diyos. Bakit ginawa ng Diyos na ang kanyang imahe o ang kanyang pagiging Diyos ay makikita ng tao sa pamamagitan ng pag-oobserba niya sa kanyang paligid? Ang dahilan po, ang sabi ng ating pinag-aaralan sa Romans 18 to 32, dahil nga upang ang tao ay wala silang maipangatwiran. No, hindi pwedeng sabihin ng tao, ay hindi ko naman kilala ang Diyos. Kasi nga ipinakita na ng Diyos mula sa paligid, sa mga pangyayari, mula sa kapwa-tao, yung pagiging Diyos niya. Kahit na ang Diyos nagpapakilala sa tao, no, para wala siya maipangatwiran, ang sabi ng banal na kasulatan, ang tao ay pinili niyang sumuway. Ang tao pinili niya na huwag sumunod at kilalanin ang Diyos. At dahil doon, dahil pinili niya na huwag sumunod, ang sabi ng pinag-aaralan natin, ang kaisipan niya ay naging walang kwenta, futile. Hindi naging mabunga ang kanyang isip. Yung laman ng kanyang isip laging masama. Hindi lang yung isip niya, ang naging bunga nito, pati yung kanyang puso ay naging mangmang. Ang sabi ng banal na kasulatan, yung puso niya naging mangmang, at yung laman ng kanyang puso ay puro mali, kadiliman. No, bakit nangyari yan? Kasi nga pinili niya na hindi kilalanin ng Diyos, pinili niya na sumuway sa Diyos. Ano pa ang naging bunga? Ayaw nilang maluwalhati ang Diyos. No, imbes na kilalanin nila yung tunay na Diyos, mas pinaniniwalaan pa nila yung ibang mga Diyos-Diyosan,
Mas pinaniniwalaan pa nila yung sinasabi ng tao kaysa sinasabi ng Diyos. At hindi rin nila pinapasalamatan ang Diyos. Sabi na number 4, hindi rin nagpapasalamat ang mga tao sa mga blessings na kanilang tinatanggap. Alam po ba ninyo na sa bawat araw na humihinga ang tao, ang Diyos ang nagkakaloob ng oxygen? No, kaya nga masama man o mabuti, pare-pareho tayong tumatanggap ng oxygen. Pero sino po ba ang nagpapasalamat sa Diyos? Panginoon, Diyos ko, salamat po sa oxygen. Sa verse 23, and exchange the glory of the immortal God for images made to look like mortal men and birds and animals and reptiles. So, imbes na ang tunay na Diyos, ang Diyos na may gawa ng langit at lupa, ang Diyos na Espiritu ay kilalanin ng tao, ang ginawa nila, pinalitan nila ang tunay na Diyos ng mga Diyos-Diyosan. Corinto po ay isang lugar na tinatawag na City of Many Gods. Kasi napakaraming Diyos-Diyosan dyan. No? Imbis na kilalanin nila yung nag-iisang tunay na Diyos, kinikilala nila yung iba't ibang mga Diyos, katulad ni Aphrodite, katulad ni Hermes, no? Katulad ni Diana. Yan yung mga kinikilala nila. No? At maging sa kapanahunan din natin ngayon, so isang katotohanan na imbis na ang tao ay lumapit sa tunay na Diyos, ang gagawa sila ng iba't ibang mga ribolto, iba't ibang mga santo, iyon ang kanilang kikilalanin. Mas yung iba pang bansa, imbes na santo o tao, ang gagawin nila, dinidiyos nila ang mga baka, dinidiyos nila ang mga kambing, o kahit na mga langga. Sa verse 25, ang sabi dyan, dahil nga sila ay kusang tumanggi na kilalanin ng Diyos, ang sabi ng banal na kasulatan, sila mismo ay pinagpalit ang tunay na katotohanan tungkol sa Diyos ng kasinungalingan. No, na imbes na kanilang i-worship ang tunay na Diyos, winorship nila yung mga bagay na nilikha ng Diyos. No, dahil nga sa tao ay tunay na nagsumuway sa Diyos, ang sabi diyan ng verse 26, hinayaan din sila ng Diyos na ang natural ay palitan nila ng maling mga ginagawa. Na imbes na yung babae makapag-asawa ng lalaki, kitang-kita natin ngayon na lalaki sa lalaki, babae sa babae. Isa sa nakalulungkot sa mga ating television, makikita natin na promote ang same-sex marriage. O isip ng tao, imbes na mag-isip siya ng tama, lagi niyang iniisip ay mga mali. At dahil doon, ang sabi ng verse 29 to 31, dahil doon ay nagkakaroon sila ng mga maling aksyon, no, maling mga ginagawa. At kapag ganyan na nangyari, ang sabi ng Romans 1 verse 32, bagamat alam nila, sinasabi ng kanilang konsensya na mali ang kanilang ginagawa, tuloy-tuloy pa rin sila sa kanilang ginagawa. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan ng verse 32, karapat-dapat sila sa kamatayan. At hindi lang yon, ang sabi nila, at ino-okayan pa nila, ina-approve pa rin nila yung mga maling ginagawa ng ibang tao. James 1:15, then when lust hath conceived it, bring it forth sin. Mga maling ginagawa, ito'y magbubunga ng kasalanan, at ang kasalanan ito sa kaduluhan ay magdadala ng kamatayan. So ang tinutukoy na kamatayan dyan ay spiritual na kamatayan na ang tao nung siya ay nagkasala, ang sabi ng banal na kasulatan, for the wages of sin is death. Yung bunga ng kasalanan ng tao ay death. Yung death, ibig sabihin nun, nahiwalay yung relasyon ng tao at ng Diyos. Yung death, eternal death doon po sa hell, na kapag tuluyan na ang tao ay hindi nagsisi ng kanyang kasalanan, siya ay mapupunta sa impyerno. Sin is a disease of the soul. No, yung kasalanan ay sakit ng kaluluwa. At dahil may sakit ang kaluluwa niya, nagkakaroon siya ng maling pag-iisip, maling emosyon, at magbubunga ito ng maling aksyon. At Share Jesus. Subscribe and Subscribe and share share Paraclet Paraclet TV. TV. Go, go, go.